Po kasi ang Pilipinas, Malta at Vatican City na lang ang hindi kumikilala sa divorce, pero kamakailan maging ang Malta bumigay na rin at pumayag na magkaroon ng divorce sa kanilang bansa. At dahil dito tayo at ang sentro ng Katolisismo na lang po ang walang divorce sa buong mundo. Ano nga ba ang kaibahan ng divorce at ang pinapayagang legal separation at annulment dito sa Pilipinas? Yan ang ipapaliwanag ng ating kapuso sa batas na si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney! Good morning din sa'yo, Pia. Good morning. Ano kaya, pag nagkaroon kaya ng referendum dito, ano kaya ang boto mo? Naku, pag-iisipan ko yan, Attorney, based on our discussion today. Eto, Attorney, usually kasi diba, kapag natapos na ang lahat, hindi ba pare-pareho lang naman kasi yung epekto ng divorce, annulment, at legal separation. Dahil nga paghihiwalay ng isang mag-asawa, kasi isipin ng iba, kung may annulment at legal separation, bakit pa kailangan ng divorce? Well, siguro kung pare-pareho lang ang epekto nila, wala nang mga advocates ngayon para sa divorce. Pero dapat po nating tandaan, wala talagang divorce. Kaya nga, well, aside from the Vatican, which is not really a country, di ba? Yes. Tayo na lang talaga ang tanging naiiwan na bansa na hindi pumpayag na magkaroon ng divorce. Sa batas po natin, meron tayong tinatawag nga na Declaration of Nullity, Annulment at Legal Separation. Pero nga, walang divorce dito. Yung divorce po kasi, ito yung pagte-terminate ng isang kasal na valid at walang bahid ng kung anumang irregularity. Sabi sa ibang mga bansa kasi nga, pwede pa yung mga talagang walang dahilan pero nagkasundo lamang ang mag-asawa na hindi na talaga nilang kayang magkasundo. Kung minsan ang dahilan lang yan, irreconcilable differences. Mala Hollywood. Sapat na parang mapawalang bisa ang kasal at pwede nang mag-asawa muli, which I think is what most people want, di ba? Pwede na mag-asawa muli. Sa Pilipinas kasi, the nearest thing to a divorce would be yung tinatawag na declaration of nullity based on psychological incapacity. Pero ang basihan po ng isang declaration of nullity ay yung sinasabi na mula pa lamang sa umpisa, talagang walang bisa ang kasal dahil ang isa sa mga mag-asawa walang kakayahan psychologically to be married to the other. So may legal fiction po yan na sa umpisa pa lang, wala nang bisa yung kasal. Hindi katulad sa divorce na okay yung kasal, eventually ayaw na nila. At hindi po madaling makakuha ng isang declaration of nullity dahil po kailangan ma-prove sa korte na may medical or psychological basis para dito. Kailangan ipakita na malala at hindi curable ang karamdaming psychological na ito. So actually, pag nabasa niyo po yung mga desisyon ng Korte Suprema natin, talagang kung minsan maaawa na lang kayo dun sa ibang minalas na mga nag-asawa kasi kuminsan, bugbog sarado na po si Mrs. Hindi sinusustentohan, drug addict o lasenggero si Mr. Kuminsan sinasabi pa rin ng korte na hindi daw sapat para madeklara na walang bisa ang kasal dahil sa psychological incapacity. Tandaan po natin at baka ito ang isang malaking issue pag magkaroon man ng malaking ugong or mag-attempt ang ating Kongreso na magpasa ng batas. Sa ilalim po ng ating Constitution, kasi under Article 15, Section 2, nakalagay that marriage is an inviolable social institution bilang pundasyon ng pamilya at dapat daw protektahan ng Estado. So that might be the biggest hurdle for divorce advocates kung ang magiging interpretasyon po talaga ng ating Korte Suprema ay bawal talaga ever ang isang divorce dahil nga inviolable ito ayon sa Constitution natin. So, Attorney, parang pag sinabi mo, kasi yung pinag-usapan natin, annulment, iba pa rin ito sa legal separation. Oo, yung legal separation kasi, kahit na i-grant yan po ng korte, mag-asawa pa rin kayo. Pinapayagan lang kayo kasi alam mo naman sa ilalim ng batas, pag kinasal kayo, may obligasyon na magsama at mamuhay bilang mag-asawa. Pag nagkaroon ng legal separation, sinasabi po lamang ng batas, wala na kayong obligasyon to live together. You're allowed to live separately. At hinihiwalay na rin ang mga properties. Pero ano ba yung mga grounds para magkaroon ng legal separation? Nandyan yung alcoholic si Mr. or drug dependent, nang bugbog si Mr. Remember, it's repeated physical violence. Hindi lang. Hindi physical isang violence beses. lang. Okay. Repeated physical violence. Yung mga ganyang dahilan, inabandon na kayo ng asawa ninyo, grounds lang po yan sa ilalim ng batas natin. For legal separation, ibig sabihin, kahit nag-grant po yan ng korte, pwede kayong to live separately, pero kasal pa rin kayo sa ilalim ng batas. Ibig sabihin, kahit na you have to maintain fidelity. Hindi ka pwede mag-asawa ng iba. Kasi
Kasi kasal pa rin Oo. kayo. Hindi kayo pwede ikasal sa iba, hindi kayo pwede makipagtalik o makisama sa ibang tao kasi kasal pa rin kayo. Pag ganyan, di ba, attorney, minsan may mga maselang kaso, hindi ka man lang pwedeng makita na may kasamang iba na parang baka kasi may misinterpret kung meron kang kaso Yes, sa korte, exactly. di ba? Mas lalo na kung merong pending na kaso, di ba, or alam mong magkakaso sa'yo yung asawa mo, you have to be really careful. Kasi kung minsan, di ba, pag linagyan nila ng mali siya, kahit nakalimbawa, hindi naman nagde-date, nagdi-dinner kayo ng isang kliyente, di ba? Sa panahon ngayon, that's not unusual. Or kunwari si Pia, makikipag-meeting sa mga network executive. Di ba? It doesn't matter whether it's one boy, one girl. Kunwari, makita ka lang na dalawa, kung meron detective na sumusunod, pwedeng bigyan ng masamang anggulo, di ba? Alright. Well, nako, attorney, I'm sure marami sa mga kababaihan, and I'm sure pati yung kalalakihan, maraming napulot sa impormasyon ibinigay mo today, attorney. Oo nga, sana naman mapalinawagan kasi sa dami-daming kaso na nakita natin, kung minsan naman talaga, dapat magkaroon ng karapatan to move on yung kabila. Kung minsan talaga, napaka-stricto kasi na iprotekta ang institusyon ng kasal. Pero kung minsan talaga, hindi naman din respeto ang institusyon na to, so dapat mabigyan naman ng karapatan yung ibang minalas na makapag-move on at magkaroon ng panibagong buhay na masaya at tahimik. Well, attorney, thank you so much. Ako, abangan natin kung anong magiging proseso dyan sa Kamara. Pero thank you again so much, Attorney Gabby, Of para course, sa you're always impormasyon welcome. niya. And unang hirit is always welcome. Thank you. Ngayon naman po, oras na para sa unang balita. Ang mga unang balita sa umagang ito,